Connie, sa tapat ng St. Peter Church no sa Commonwealth naganap yung maraming eksena sa pagitan ng MMDA at violators. Dinatna na naman kasi ng clearing operations ang napakaraming illegally parked vehicles sa tapat ng simbahan na ilang beses nang binalikan para sitahin. Pagdating ng MMDA, nag-announce pa ang simbahan sa mikropono na may clearing operations at nagpaalalang ang mabuting Kristiyano ay sumusunod sa batas. Paglabas ng mga maninimba, ayun na ang tensyon. Una, doon sa binanggit mo, siya ay dating 2nd District Representative ng Pampanga na si Emigdio Lingad na pauwi na raw sana galing simbahan kaso nga ay color coding siya coding siya. So, titikitan siya dapat. Nakipagtalo pa siya dahil malapit lang naman daw ang bahay niya at hindi naman daw traffic pero hindi siya pinagbigyan at natikitan. Bago siya umalis, sabi pa niya ay excessive daw at abusive ang regulasyon ng MMDA. Nakipag-away rin ng dalawang motoristang babae sa MMDA dahil wala naman daw karatula na no parking o tow away zone yung tapat ng simbahan. Ito na kasi yung sasakyan nila ng abutan nila dahil lampas na Connie sa 5-minute grace period ang paghihintay ng MMDA. In-explain sa kanilang dalawa ni Commander Bong Nebriha na itinuturo sa seminar when you get a license na tow away zone ang lahat ng national road gaya ng Commonwealth at hindi na daw kailangang humanap ka pa ng karatula para malaman yun. Sa Luzon Avenue ay ilang motorista rin ang nahilahan ng sasakyan at ang paulit-ulit na problema pa rin ng mga obstruction ng yung pila ng car wash at negosyo sa bangketa ng IBP Road ay nandun pa rin, nauwi pa nga sa pikuna ng isang residente at MMDA yung clearing operations doon dahil natumba yung isang residente sa pakikipagagawa niya ng tarpaulin niya sa kumukuhang MMDA. Sabi naman sa kanya ni Nebriha bilang team leader ay mag-file na lang siya ng formal complaint sa MMDA headquarters. Connie? Nakakalungkot naman, galing pang simbahan, nakipag-away ka agad, Mark? Oo nga, Nega. Asan si Father? Dapat siguro mangumpisal sila ulit. Actually, nung pagdating pa lang may announcement na alam din ng simbahan na maraming mga nakapark, double park, illegally park, nasa bangketa. Kasi ganyan talaga dyan ang eksena dyan doon sa St. Peter. In the past, Connie, nakipag-coordinate na yan sila sa simbahan. Kaya lang, may parking space sa gilid at sa likod. Kaya lang hindi talaga sapat doon sa mga nagsisimba na may sasakyan. So kanina, yun, natuluyan talaga yung iba. Kaso nga, nakipag-away na rin sila. Hindi maganda. Siguro, Mark, para malaman lang din, ano ba yung nagiging effect ng pagdo-double park nila sa main road ito, di ba? Ilang lane na lang ba ang nawawala dahil dun sa kanilang pagdo-double park? Actually, malapad naman itong Commonwealth pero bawal pa rin. Pero siyempre, susundan ka Hindi naman pwedeng, di ba, merong may certain area. Halimbawa, gusto mong paluwagin yung buong kahabaan ng Commonwealth and then makikita. Masakit sa mata na may isang area na papayagan mo na up to 2 lanes or 1.5 kasi minsan nakasampa sa bangketa ay kumakain. So for consistency's sake, kailangan yung titingnan mo, babaybayin mo yung Commonwealth na wala kang may sisinuhin na lugar. Correct. So kaya naman yung totoo naman yung sinasabi ng former congressman kanina, it wasn't traffic, but that's not the point. Diba? Bawal pa rin. Bawal pa rin. Hindi naman namimili ang batas ng oras na pag hindi traffic ay walang nakakakita ay wala po yung batas. Wala namang ganun. So yan yung problema. Pag every time you have to explain it to everyone. Tsaka kung lulusot talaga, matigas din ang mga ulo kasi talaga. Kawawa naman yung ating mga MMDA traffic enforcers talaga. Oo nga. Well, ganyan talaga. Abangan natin ulit bukas. Kung ano yung mga i-report pa rin tungkol dyan. Maraming salamat. Okay, thank you, Mark Juanita. Salazar. Thank you, bye-bye.